Hello mga ka-network, welcome ulit sa Alan Network Tutorial. Sa nakaraang episode, nakita natin kung paano pinipigilan ng Spanning Tree Protocol ang network loop gamit ng block import. Pero ang tanong, sino ang nagdidesisyon kung aling switch ang magiging sentro ng network? So sa episode na ito, ipapakita ko kung paano natin kukontrolin kung sino ang magiging root bridge sa ating network. May dalawang switches tayo na may redundant link. Ang spanning tree na ang bahalang magdesisyon kung aling path ang gagamitin. So mula dito sa switch 2, mag-show spanning tree tayo. Makikita natin dito kung aling switch ang kasalukuyang root bridge ng network. By default kasi, ang switch na may pinakamababang bridge ID ang magiging root bridge. So karaniwan ito ay base sa lowest MAC address ng switch. So dito sa ating topology, si switch 1 ang root bridge. So ang gagawin natin, si switch 2 ang gagawin nating root bridge. So mula dito kay switch 2, local config spanning tree ilan 1 priority is 4096. Ang default priority ng switch ay 32,768. Kaya kapag ginawa natin itong 4096, mas magiging priority siya bilang group. So makikita natin dito na siya na nga ang root bridge. This bridge is the root. So kanina si switch 1 ang root bridge natin. So nung kinontrol na natin si switch 2 ng root bridge natin. So yun guys, kapag nagbago ang root bridge, nag-a-adjust din ang spanning tree topology. So mapapansin natin na nagbago na nga ang block import at nag-adjust ang network. Alright? So, sa mga enterprise network, mahalaga ang pag-control ng root bridge. Karaniwan ang core switch o distribution switch ang ginagawang root bridge para mas optimal ang flow ng traffic sa network. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa Alon Network Tutorials para sa mas marami pang networking lab at CCNA tutorials.